Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang wise move ng mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na lumalabas, walang magawa ang administrasyong ito kundi manood na lang. So ano itong wise move na ito? Ito po yung plano ng mga OFWs na Zero Remittance Week. May article na sinulat ni Rob Rances, isang magaling na political analyst. Sabi niya, the Zero Remittance Week is a brilliant move by OFWs for several strategic and symbolic reasons. So, inisa-isa. Number one, it's a symbolic power without violence. It's a non-violent, peaceful form of protest, but one that speaks volumes. Remittances are one of the pillars of Philippine economy, and by temporarily halting them, OFWs aren't destroying the system. They're reminding the government who helps them keep afloat. Number two, economic signal without collateral damage. Contrary to critics' fears, a one-week delay won't significantly hurt families who rely on remittances, as most OFWs plan their support in advance. It is a calculated disruption that targets attention, not survival. The goal is not to wreck the economy, but to show how much leverage OFWs hold in it. Pakitang power lang. One week lang naman eh. Kaya lang, natataranta ang palasyo. Number 3, collective action with global visibility. OFWs span the globe. Kaya nagkalat sa buong mundo. When they move in sync, the world notices. This protest sends a message not only to Malacanang but also to international observers, showing that Filipinos abroad are politically aware, organized, and unafraid to act. Number 4, reframing OFW's identity. This action shifts the perception of OFWs from being economic lifelines to being political voices. They are no longer just senders of money, they are senders of accountability, of resistance, and of truth. Number 5, emotional leverage. The government often claims OFWs as modern-day heroes. The protest flips that narrative. If we are heroes, then listen when we speak. The temporary withholding of remittances becomes a moral wake-up call. Don't exploit our sacrifice while ignoring our voice. Number 6, hard to suppress, easy to amplify. Mahirap pigilan eh. This kind of protest can't be dispersed by riot police. Kaya sabi ko, walang kalaban-laban eh. Or blocked with barricades. It's digital, personal, and dispersed.
making it hard to suppress and easy to spread across platform. Brilliant move, sabi niya. The Zero Remittance Week is a smart, symbolic reminder that power doesn't just sit in office. It can flow through the hands of millions of hardworking Filipinos abroad. Okay. May pahayag ang Malacanang na sabi ni Yusek Castro, wala pa daw silang hinahanda na legal action laban sa mga OFWs na hindi magpapadala ng remittance. Tanong, meron bang batas na nagbabawal sa mga OFWs na hindi magpadala? Meron bang batas na nagdidictate kung kailan sila magpadala? Except lang sa mga seamen. Yon. Required sila na 80% sa kanilang kita ipapadala. But yung mga land-based, I think wala. Kaya walang legal action dyan. Pera ng OFW yan. Ano pakialam ng gobyerno? Kung kailan niya ipadala, bahala siya. Karapatan niya yon. Okay, magbasa tayo ng mga comments. Jundi Tandog. To all Filipinos arriving in the Philippines at NAIA, seal your baggage with plastic. Just recently, an OFW arriving at NAIA was found with 4 bullets in his luggage. He is in trouble na. Grabe naman. Tanimbala na naman, oh. Tinaniman, 4 na bala. Anong gagawin niya sa bala? OFW to. Grabe. So, ito rin, oh. Tanimbala rin ito. From NAIA to. Benji McNabbs, number 4. Brilliant. Rose Nancy Nel. Yes, good move. OFW. Aranto Milinda. Yes, no to remittance. Wills Kowa. Salute to all OFWs. Danilo Potalan. Yes, 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 yes. Okay, maraming nag-yes. Come in. But, let's make it clear. Mayroon ding mga OFWs na walang pakialam sa politika, magpapadala pa rin. Kaya, huwag pong mabahala ang gobyerno kasi hindi naman lahat ng OFWs susunod dito. Yun lang mga may pagmamahal kay PRRD. Yun lang ang sasama sa Zero Remittance Week. Salamat mga kaibigan sa pagsubaybay nyo sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding sa Bukidnon dahil ang sweldo natin is pantulong sa kanila. Namimigay tayo ngayon ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Huwag mo na ni si tatay, ang natagaan o gero. Tay, tagaan na gid ka gero. Pwede ito mga interview. Lipay kayo siya nga natagaan na mugsin. Oo. Kanya nga nung nagpas-antas-an. Oo. Og mo na ni ang balay ni tatay og ni nanay nga natagaan sila og gero. Oh, maayo na gyud ang ilang balay karon kay mag-atop naman sila. Kay tungod luoy naman gud kayo sila ani og mag-ulan. Oo. Mag-atop na dayon siya karon. Oo. Oo. Og karon ko, unsa inyong maistorya kol nga matagaan na mo og tatagaan na mo gero, maka-atop na mo, mawala na ning inyong atop nga bolsot na gid kaayo unsa inyong maistorya. Kami sa Ginoo og sa kuan sponsor aning Oo. Ang una gyud pasalamatan nato ang labong makagahom kay Oo. siya ang naghatag. Mm-mm. Labaw pagid ang sponsor aning Nagtabang. nagtabang. pasalamat sa inyo. Salamat sa mi og labi na gid nimo kay Mm. di man sa mi maka Wa dapat mo mo ginabang kung wala mo. Lagi kol. Kamo gyud mi kuan. Mm. Wala nga Mm.
So, salamat ko sa Ginoo nga dunay nakakita sa inyo nga sa inyong pagpuyo din ani nga inyong balay tulo na gid in taon. Pila na ni siya? 77 eh. Oh, 87. 87. 1988. Oh, 88 day. 19 88. 1988. Naman ko'y bata nga 1988. Abot na ni siya og kapin 20 ka tuig. Sobra. Una pa ni sa ilaha diyo. 1988. 25 na meron. Kami pa 25 na din. ni. Unya, dugangan og 13. Oo. Pila? 25 dungag 13. So, 38. Oo. Katuig. Dugay na gid kaayo. 38 katuig. Lagi. So pila na day ay ang imong edad call? 66 na ko. Oo. So pwede ra day mag-angkol ko di sa ko magtatay kay bata-bata pa di ay. Oo. Sige. Muna ni ang. Salamat gid kayo. Oo, sige, salamat kaayo. Mo man nga ang grasya lagi di nato damhon ba. Oo, sa panalangin sa Ginoo. Oo. Kisa may magdahom god nga. Oo. Sa una nakadawat ang uban wa malang napud mi. Oo. So karon nakakuha na. Lagi nagbulbul. Nawa sila ma-appeal. Unsa man wa man sila ma-appeal sa interview. Oo, so karon natagaan naman mo inyo ha. Oo, sige. Magampo lang ta sa Ginoo sa panalangin. Oh.